Hello mga kumarites, kagabi nga ay maaga kami nagsara para matulungan ko nga si Jowa sa kanyang paglalaba. Pero bago ko nga siya tulungan ay nagluto na nga muna ako ng ulam. Kaya siya na nga yung inutusan kong bumili ng toge dahil meron na nga kaming tokwa sa ref. Bili kasi ako ng tokwa doon sa naglalako nga po ng taho. Lasan ko na nga po ito ng unang beses, ito at pangalawang hugas na nga po ito. Yun na lang talaga si Kuya Sian at si Tyler ay hindi nga rin po sanay sila mamili ng ulam. Kung ano nga po yung ulam na inihain ko, yun nga rin po yung ulam nila. Ma-share ko nga lang kumarites ngayong linggo nga po sana ay balak kong magpa-check up na sa OB dahil 3 months na nga pong delay yung aking regla. Pero nung January nga po ay nagpiti na ako at negative nga po iyon. Kaya pala nung umaga pa lang ay sobrang sakit din talaga ng ulo ko at parang ang binibiyak at sobrang inaantok ako. Punta ko nga po ng CR, may nakita nga akong patak na kulay pula. Sabi ko ay baka dadatnan na nga ako. Nga ako nagkamali kumarites nung tanghali nga po ay dumating na nga po yung aking inaantay. Siyempre at masaya nga ako dahil wala na rin talaga akong balak na magdagdag pa. Wala naman nga akong magagawa kung talagang nabuntis nga po ako. Nakatakot kasi isipin ngayon na magdagdag ka pa ng anak, ang mahal na nga ng mga bilihin. Tapos CS nga ako sa dalawa kong anak, panigurado yung pangatlo ko ay CS din. Pasok ka pa nga lang sa room ng CS at makikita mo pa lang yung gagamitin sa katawan mo ay talaga namang nakakakaba. Kaya naman talaga hanggat maaari ayaw ko na rin talagang magdagdag. Kaya biniro ko nga si Jowa kung buntis nga ako sa pangatlo namin, sabi ko sa kanya ay mag-ligate na siya. Kuha ko pala yung tukwa ko marites ng pa-cubes-cubes. Dahil wala na nga rin po kami palang pulang sibuyas, kaya naman yung gagamitin ko nga po ay yung kulay puti na lang. Ito na nga rin po ito kumarites at malaki nga po ito. Hindi na lang talaga at meron pang isang bawang na natira dito sa aking lagayan. Ako nga po yung naghihiwa ng ingredients namin ngayon dahil si Jowa nga ay naglalaba. Alam niyo naman pag ako nga po ay nagluluto ay si Jowa din talaga nag-aasikaso ng mga ginagamit ko. Nga lang po talaga yung tagaluto. Nga po yung labahin dahil nung birthday ni Kuya Sian ay hindi nga po siya nakapaglaba. Sabi ko sa kanya magsara nga po kami ng maaga pagkatapos namin kumain. Habang naglalaba nga po siya, ako naman nga po ay magsasampay. Pag si Jowa kasi naglalaba kumarites, diretso na nga rin po sampay niya iyon. Pang ako ngayon nagluluto, sabi ko nga kay Jowa masarap siguro ito ibalot sa wrapper para maging lumpiang toge nga. Kaya lang alas 8 na nga po ito mahigit kaya sarado na nga rin po yung palengke at wala na nga kaming mabilhan ng wrapper. Hindi nga po ako bumibili ng tokwa sa palengke dahil iba nga po yung amoy. Doon sa manong na naglalako ng taho, makukuha mo nga yung tukwa na mainit pa. Init na nga rin pa ako ng kawali kumarites at naglagay na ng mantika. Igisa ko nga muna yung tukwa para naman nga po masarap. Kung mainit na nga po yung mantika, ayan, ilalagay ko na itong tukwa. Brown ko nga lang po ito muna para naman nga po crispy at masarap. Pero habang piniprito ko nga yung tukwa kumarites ay tinitimplahan ko na nga rin po iyan. So ayan, gamit nga po ako ng salt dyan at iodized salt nga po iyan. Maganda rin talaga may pangalan para hindi nga po sila magkakapalitan ng MSG. After kong maglagay ng asin dyan, ayan, MSG naman nga po yung aking ilalagay. Maliit na rin kasing butas iyan kaya sakto lang siya. Halo-halo ko nga lang po iyan hanggang sa talagang mag golden brown na yan. Na nga lang po ng tukwa ko, igigisa yung bawang at sibuyas para hindi ko na nga kailangang tanggalin yung tukwa sa kawali. So after ko nga pong gisahin yung bawang at sibuyas dyan, ilalagay ko na nga rin po yung toge. Ako nga po ay nagluluto ng gulay, ayaw ko talaga sa gulay na yung sobrang lutong-luto. Masarap kasi kainin yung toge pag crunchy pa nga siya. Kaya nga pa ako ng 2 pisong pamintang powder dyan at toyo. Tapos naman ay naglagay ako ng cubes. Hinalo-halo ko na nga lang muna at maglalagay nga rin po ako ng oyster sauce. Hindi ko na nga rin po yan tinakpan kumarites para man nga po hindi nga siya ma-overcook. Lagay din pala ako ng kaunting magic sarap dyan. Halo-haloin ko nga lang ito hanggang sa mag-mix na nga po yung mga panlasa niya. Nakakamiss rin din talaga pag nagluluto ng mga ganitong gulay dahil gustong gusto ko nga po ang gulay. So ayan na nga po yung itsura niya kumarites at titikman ko nga po yan kung okay na nga po yung toge at yung tokwa. Nung natikman ko naman na luto na siya ay pinatay ko na nga rin po yung induction cooker. Sabi ko nga kay Jowa ay kumain na nga muna kami para naman nga po ay may lakas siya habang naglalaba. Kaya nung pagkatapos namin kumain ay sabi ko nga sa kanya ay sarado na yung tindahan. Umakyat na nga rin po ako sa taas para naman nga po magsampay. May mga natapos na rin kasi siyang mga labahin. Kaya alas 10 pa lang ng gabi ay nagsarado na nga po kami. Nga rin po kasi matulog nung panganay ko ng maaga dahil maaga pa yung pasok niya at meron nga po silang sayaw. Kasi nga rin po ako ng maaga dahil nilutuan ko nga po siya ng ulam dahil anong oras nga po sila uuwi. Madalas kasi tuwing umaga ay ginigising ko lang siya. Pag gumigising na nga po siya ay natutulog ulit ako. Pag-aalis na nga siya kumarites ay bababa lang ako para isarado yung pintuan. Pero dahil meron nga po silang activity sa school kaya naman nasikasuhin ko nga po yung pagkain niya. At pa rin kami ng 11 mahigit kumarites dahil pahinto-hinto nga rin po yung paglalaban ni Jowa dahil kumain pa kami. So ayun at nakapagsampay na nga ako kumarites at punong-puno nga po itong aming balkonahe.
Buti na lang talaga pag uminit nga po dito ay talagang mainit na mainit. Kahit siksikan nga po ayan sila ay talagang matutuyo pa rin iyan. Hanggang doon nga po sa may railing ay may nakasampay dyan. Sarap din talaga sa pakiramdam pag nakikita nga natin yung ating mga labahin ay nakasampay na. Nabukasan bago nga po ako bumaba ay ito at inayos ko nga muna itong aming higaan. Hali na nga ako gumising ko Marites at alas 8 na nga po ito ng umaga. Buksan na nga ni Jowa yung tindahan at nilagyan niya lang ng close. Sobrang napuyat at pagod nga rin po ako kaya naman hindi rin talaga ako ginising Jowa bago siya umalis. Niya nga sana ay tumagal yung linis ng taas namin. Kaya naman bago nga po ako bumaba ito at naglinis na nga muna ako dito sa taas. Paggabi bago ako matulog ay naglinis nga po ulit ako para hindi nga kumalat dito. Ilang araw ko nga lang na hindi makapaglinis sa iyong munting bahay ay talaga namang mukhang tambakan na. Nagbukas na nga rin pa ako ng mga bintana ko Marites para pumasok nga po yung sikat ng araw. Ang bango lang din talaga ng taas dahil amoy na amoy nga po yung fabric conditioner na ginamit sa damit. So ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.